Okay, situation. The section of a monolithic floor system is shown in the figure. The section has a 7-meter simple span with beams 300 millimeters wide and 700 millimeters deep. Use Fy equals 415 and Fc prime equals 21. Determine the depth of the stress block for one of the T-beams when the beam collapses in positive bending. Determine the nominal moment strength of one of the T-beams and determine the maximum service floor live load a T-beam can sustain if superimposed dead loads include 700 Pascal floor finish, 350 Pascal ceiling system, and 1,000 Pascal partition. So T-beam ito. Okay. So binigay naman yung provision. So for non-pre-stressed T-beam supporting monolithic or composite slabs, the effective length, BF, shall include the beam web plus an effective overhanging flange width in accordance with the table 406 ito yung table, where H is the slab thickness and SW is the clear distance to the adjacent web. So dalawa yan. Ito is each side of the web. Ito yung parang overhang ng flange. Whichever is smallest. Kapag one side lang, ibig sabihin ano lang siya, L-beam, no? Edge beam lang siya. Ito kasi pagka T-beam. Okay, so ito yan. Yung pinag-uusapan natin dyan. Okay, ito mga to. Okay, tapos ito naman, one side of the web, ibig sabihin, L-beam siya, dulo siya. So ito naman yung pinag-uusapan natin dyan. Okay? Pero of course, in this particular problem, T-beam siya eh, no? T-beam yung in-specify. So yung nasa gitnang beam yung i-analyze natin. So bali dito tayo titingin. Okay? Okay, so yung tinutukoy dyan is yung flange width daw. Okay, so yung BF. Di ba kung meron kang T-beam. Yan, so ito yung BF. Okay, so ang sinasabi niya, yung BF is BW plus yung pinakamaliit ng tatlo. 8H, SW over 2, tsaka span over over 8. Okay, pero take note, isang side lang yan. Kaya times 2 pa. Okay? Times 2. Kasi isang side lang yun nandun sa table. No? Each side, sabi niya eh. Each side of the web. Okay? So, ngayon, sa problem na to, isa-isahin lang natin. Ano yung H? Ang H is yung slab thickness. So, in this case, ito yung 100. Tapos, yung SW ay clear distance to the adjacent web. So, ito naman yun. Ito naman yun. Yun yung SW. Clear distance. So, SW. So, ano yan? Bali, 2 meters minus kalahati uh, ng web sa left side, tapos kalahati ng web sa right side. At dahil parehas lang naman sila na 300, o di minus 300. 1,700. And then yung span, sinabi naman 7 meters, so 7,000. Okay, so kumpitin natin. Bali, BF would be the smallest between, o isa-isahin natin So let's start with B double. So 300 plus, unahin natin itong 8H. 8 times 100 times 2. That gives us 19. Yung sunod, SW over 2. So
SW is 17/2. That gives us 2,000. And lastly, itong ln/8. So, ln/8. So, 2,050. So, therefore, yung BF na mag-govern, 1,900. Okay. So, ganun lang yun. So, that's how we determine the effective flange width according to NSCP. So, now that we have that, we can just analyze this. So, pinapahanap muna yung depth of the stress block or ang ibig niya sabihin dyan, depth of compression block. No? So, ngayon, meron dalawang case yan. Pwede kasi na nandito lang sa flange yung compression block or pwedeng lumagpas. Okay? So, ang ginagawa dito, maraming style yung iba-ibang tao, no? Yung iba ginagawa, kino-compute mo na yung capacity nitong buong to, tapos kino-compare, no? Ako, ang gusto ko lang gawin madalas is ina-assume ko na lang muna na nandito. Tapos verify na lang later. Madali na naman ma-verify kung tama yung assumption mo eh. Bali, ang pinaka-verification mo lang is kapag ina-solve mo ba na depth is lumagpas dun sa thickness ng thickness ng slab. Pag lumagpas, o di mali yung assumption mo, dapat hanggang dito ka mag-a-assume. Okay? Pagka naman yung na-solve mo na depth of compression block is within the slab thickness, edi tama na yung assumption mo. I-adapt mo na yun. Okay? So, ganun na lang yung gagawin ko. Compression block is within the flange. Okay? So, balik ko. Ito yung T-beam. Na-assume ko na nandito lang yun. Okay? Tapos meron ditong bakal eh. Diba? So, bali, ganun lang ulit. Para ma-solve yung A, bali, may compression dito ng concrete, tapos may tension dito ng steel. Di C equals T. Okay, so we have, para dun sa steel, so sa concrete pala, 0.85 FC prime A B. Tapos ito, BF kasi yun yung area niya eh, no? Equals area ng steel times, assume ko lang ulit na F na mag-yield, no? Again, ano lang yan, mabe-verify din natin yan later. So dalawa yung assumption natin. Yung compression block is within the flange, tapos pangalawa, yung FY ay mag-yield, no? So kasi kaya ganun, analysis kasi yung problem, hindi siya design, no? Ina-analyze natin yung capacity nito, no? Kasi given na yung area ng mga bakal. Eh. Okay, so anyway, lagay lang natin ang values. 0.85 FC prime. FC prime is 21. Tapos A, tapos BF 19. Okay, tapos ilang bakal yun? Nakalagay dito, no? Baka maliit. Sabihin ko na lang, no? 4 na 25 nakalagay. 425. So, 4 times pi over 4 times 25 squared Fy. 415. Okay, so solving for A, hindi ko na nilagay yung 4 kasi cancel na. So that gives us an A equal to 24.03. Okay? Now, to verify if the steel yields, pero bigyan ko na kayo ng konting idea, kapag T-beams, most likely, nag-yield yung bakal. Kasi masyadong malaki yung area ng concrete. Okay? Pero again, it's also it's still important to verify. No? And how do we verify? Kunin muna natin yung C ay A over beta 1. In this case, yung beta 1 natin ay 0.85 kapag yung FC prime ay mas mababa sa 28. In this case, FC prime natin is 21 lang, di ba? 21. So, 0.85 lang yan.
So that's 28.27. Tapos, Fs is equal to 600 D minus C over C. At saka isa pa tandaan nyo, pag sobrang liit ng A, sigurado mag-yield yung bakal. Okay, but anyway, tingnan natin. Ano ba yung effective depth? Nandito, no? 610. Ano, laki oh. No? 12,000, no? Yung megapascal. Yung stress sa bakal. Okay, so ibig sabihin, number one, steel yields. So tama yung assumption natin doon. Isa pang tama ang assumption natin, ito, no? So tama yung assumption natin dito kasi yung A na nakuha natin mas mababa sa 100. Okay? So ibig sabihin, ganyan talaga yung ano niya, configuration. So ibig sabihin for number one, sagot natin 24. Okay? Sir, paano po kung ang nakuha ko na A 100 plus? Mali to. Uulit ka. Yung C mo, hindi na ganito. Yung C mo ay combination na netong buong to plus yung sosobra dito. So, depende kung anong style nyo. Yung iba ginagawa, ito yung pinagsasama, tas plus itong dalawang gilid. Na yung iba naman, binubuo to plus itong web. Okay? Kaya dalawa na yung C mo. Alright? So, anyway, in this case naman, nagkataon na mas mababa naman sa 100. Kaya tama yung assumption natin. Next, determine the nominal moment strength of one of the T-beams. So, nominal moment strength, so very straightforward. Pwedeng mag-moment na lang tayo dito sa sa compression, no? So, Mn is equal to pag nag-moment ka sa compression, ang magro-rotate itong tension. So, tension times ang moment arm ay D minus A over 2, di ba? Ito. Effective depth minus kalahati ng A. Okay, so we have apat na pi over 4 na verify natin na nag-yield yung bakal. Ay, sorry. Diameter mo na pala. Tapos effective depth natin 610 minus 24 over 2. So that is our nominal moment capacity. Okay, naka-ano to? Naka-Newton millimeter. Eh, kasi naka-ano tayo eh. Um, naka-megapascal to sa ka-mm. So kung gusto mo maging kilonewton, divide mo lang ng 1 million. So 487.27 kilonewton meter. So walang phi kasi sinabi niya nominal. Okay, mag-iingat sa mga ganun, no? Sinabi niya nominal. So 487. Okay? And then lastly, determine the maximum service floor live load in kilopascal a T-beam can sustain if the superimposed dead loads include 700 pascal na floor finish. So may mga dead load na sinabi, no? So anyway, paano ba i-analyze 'yan? Maglo-load analysis tayo ng konti. Bali, kung titingin tayo sa top view, tingin tayo dito sa top view. So, ang floor framing plan niya, parang ganito ang itsura. So, yung mga beams. Ayan. Tapos, yung center to center na distance, dito 2 meters. Tapos yung span nito, 7, sabi sa problem. Simple span na 7. So, ibig sabihin, itong slab na to is considered one-way slab. No? Kasi 7 over 2, ano yan eh, lagpas 2 yan. Di ba? Or 7 over, ano pala, 7 over
or 2/7 is mas mababa sa 0.5. So one-way slab yan. Kaya ang distribution yan, pag ganito, kalahati is pupunta doon. So yung kalahati dito, pupunta doon. So bali yung mga load, yung mga floor load, multiply lang natin itong tributary width, which is in this case equal sa 2 meters. Okay? Kapag inanalyze natin itong T-beam na to, itong beam na to. Okay? So ano ba muna yung mga load? So dead load daw. So sa dead load, no, meron tayong mga superimposed dead load. Ibig sabihin ng superimposed, huwag kakalimutan, hindi pa kasama yung self-weight, no? Superimpose. Okay, so we have pagsamahin ko na, we have 700 pascals, 350 pascals. So, mga dead load yan lahat kasi floor finish is a dead load, ceiling system is a dead load, and partition is also a dead load. So, pagsamahin ko na, bali 0.7 kilopascal, 0.35 kilopascal, tsaka 1 kilopascal. Multiply natin ng 2 para maging kilonewton per meter. So, that's 4.1. Okay? And then, let's not forget also yung self-weight. No? So, yung slab muna. So, ganun pa rin yung slab. Kung titignan mo yung itsura ng T-beam natin, di ba ganito yung ano? Yan. So, ito yung slab natin. So, bali, ano, ang kukunin natin dyan, um, kalahati. Ganun pa rin, kalahati. So, yung tributary width natin, 2 meters pa rin. Okay? So, bali, ito yung area ng slab na kailangan i-consider. Well, that is 100 times. Oh, wag malilito baka gawin nyo dito BF to. Hindi. Load analysis tayo, wala tayo sa strength design. Yung BF, yung flange width kanina, is para lang kapag ina-analyze mo siya sa strength design. Pero sa load analysis, ang gagamitin natin is kung gaano yung kalahati nito, tsaka kalahati nito, yun yung ipapakarga mo dito. Okay? Kaya ang tributary width mo 2 meters. Alright? So ano ba how do you convert this into a load o the area niyan? So thickness times yung tributary width na 2 meters. So we have ang unit weight ng concrete no is 24 kilonewton per cubic meter by default kung hindi binigay times area which is 0.1 yung thickness tapos 2 meters yung tributary width. That's 4.8 kilonewton per meter. Okay, hindi pa tapos. Meron din tayong beam sa ilalim. Ito, may bigat din yan. So, kailangan din natin yan isali. No? So, ano ba ang width nito? Ito ay 300. Tapos itong depth sa below is, di ba yung thickness ng slab 100? Tapos yung overall thickness daw nito 700 according sa problem. Ayan, 700. So, 700 mula dito hanggang dito. Kaya nasa ilalim, ano na lang, 600 na lang. Ayan. So, ibig sabihin, yung beam 24 kilonewton per cubic meter. Concrete pa rin yan. Tapos 0.3 times 0.6. That gives us 4.32.
kilonewton per meter. And that's it. No? That's all the dead load that we have. So pagsamahin na lang natin. So W dead load ay equal sa, add lang natin lahat, plus 4.8 plus 4.1. That gives us 13.22. Service pa ito ha, hindi pa siya factored. Okay? So ngayon, dahil nakuha naman natin yung nominal moment capacity, so bali, ang gagawin natin, isi-solve natin kung ano yung maging equivalent live load na pwede pa natin ipatong based dito. So our VMN, no, moment capacity. So of course, yung fee natin dito 0.9. Bakit 0.9? Matic ba yan? Hindi po, hindi yan matic. Depende sa stress or strain ng bakal. In this case kasi, sobra-sobra yung sobra-sobra yung stress sa bakal. Kaya pag ginawa mo yung strain niyan, lagpas-lagpas ng 0.005 yan. At dahil lagpas ng 0.005, tension controlled yun. Okay? At dahil tension controlled, yung fee natin, 0.9. Okay? Hindi yan automatic. So, babanggitin ko na lang kasi haba yung discussion. Okay? So, 0.9 yung fee kasi tension controlled gawa nung stress sa steel na sobrang laki. Kaya yung magiging strain nun, sobrang laki din. No? So, fee MN. So, yung MN natin ay 487.27. So, that gives us 438.54. Ayan, so yun yung moment capacity natin. So bali ang gagawin natin para malaman natin kung ano yung additional live load na pwedeng ikarga, yung MU, compare mo dun sa VMN. Dapat hindi yan lalagpas. Ano yung MU? Dahil sinabi na simple span lang naman na uniformly distributed load, ay WU L squared over 8. Okay? Tapos yung span 7. So dito, mas-solve natin yung ultimate uniform load na pwede. So that is simply cross-multiply yung 8 divide ng 7 squared. So that gives us 71.6. 71.6 kilonewton per. So dapat yung ultimate uniform load hindi lumagpas ng 71.6 para maging safe yung T-beam natin. So ngayon, ano ba yung WU? So WU is just 1.2 ng W dead load plus 1.6 ng W live load. So ang goal natin dyan, makuha yung W live load. So meron tayo ng dead load, 13.22. Live load should not exceed 71.6. So therefore, yung W live load should not exceed minus 1.2 times 13.22 divided by 1.6. So that gives us 34.83 kilonewton per meter. Tingnan natin yung choices. Gusto ko lang i-emulate kayo kapag nag-e-exam. Pag tingnan natin sa choices, we have 34.9 here. That is not the right answer. Why? Guys, ang tinatanong ay floor load, naka-kilopascal. Okay? Be careful. Ito ang nakuha natin, naka-kilonewton per meter. Ano siya? Uniform load siya. Ang tinatanong ay naka-floor load dapat. So, paano natin i-convert pabalik ng floor load itong uniform load na nakuha natin? O paano ba tayo nag-compute ng uniform load kanina? Ito yung floor load. Nag-multiply tayo ng tributary with. Kaya siya naging uniform load. O paano mo ngayon ito i-convert pabalik ng floor load? O i-divide mo naman nung tributary with. Okay, so we still need to divide this by the tributary with. So ang floor live load should not exceed 34.83 over 2 meters, and that gives us 17.42 kilopascals. Okay, and that is the answer. So for number 3, the answer is letter A. And that's how we solve this problem.